Sino makakapagsabi na pwede palang kumita ng milyon ng walang pwesto? Ngayon, ang ipipresent ko po sa inyo, eto yung napainggan ko. Kung bakit nandito o ngayon, way back 9 years ago. Eto ang pinakamasarap. Lahat po ba tayo gusto kumita ng pera? Sino gusto kumita ng pera? Sino gusto kumita ng pera? Sino mukhang pera? Negosyo. Kaya po tayo nagtatrabaho, kaya po tayo nag-aaral, kaya ka nagninegosyo, gusto mo kumita ng? Kasi mukha kang? Negosyo. Nagets mo ba? Yan. So, pinakamasarap po niyan, ito po yung nakita ko na ayaw ko nung una. Ito ang pinakamatindi. Wala naman palang mawawala kung titignan po natin, tama po ba? Pero para sa akin, just an open mind. Kasi bakit? Wala pong mangyayari kung hindi mo titignan. Baka may mangyari pag tinignan mo, tama po ba? Pero wala pong commitment. Sa lahat po nandito, hindi ko lang kung paano ko na-invite, hindi ko lang kung sino ako. Importante, nandito ka na. Nagbigay ka na ng oras, sulitin mo na, tama po ba? Ito ang pinakamatindi. Okay lang po ba sa mga makikita nyo po ngayon? Dito lang po natin pag-uusapan. Malinaw po ba sa inyo? Ito po yung itsura ko nung na-invite po ako. Pero pinakamasarap po niyan, wala pa. Easy. Ang pinakamasarap po niyan, sino makakapagsabi after 9 years, eto na pala ako, nag-share po ako ngayon. Tama? At okay lang po ba, pag may narinig ko po ay nakakatawa, tumawa ka naman. Pag may narinig ka naman po kailangan pala pa, pumalakpak po kayo, ha? Kasi bakit? Pag hindi po kayo tumawa, hangin po ng katawan po yan. Pag hindi po lumabas po yan, lalabas po sa ibang parte ng katawan mo yan. At pag lumabas po sa ibang parte ng katawan, kawawa po tayo. Aamoy natin lahat yan. Sabi ni mami, wala pa nga eh. Nagets po? So, imagine mo sino makakapagsabi na dating na-invite ng birthday party, isa na po sa nag-share po ngayon. Tama? So, ibig sabihin, wala pong masama. Ang pinakamasama, nandyan ka na, hindi mo pa tinignan. Malinaw po ba? Okay, eto na. Sko. Eto po yung mga kasama ko, nagtatrabaho po ako. Imagine mo lahat pa, parang hindi po kami astronaut, ha? Pamilyar po ba kayo sa Pampangas Bes? Pampangas Bes, pamilyar? Ano pong nakakain sa Pampangas Bes? Nakakain na po ba yung tosino? Masarap po ba? Sabi ng iba, Diyos ko, masarap po ba? Diyos ko, kung alam nyo lang. Sa amin po, nasa spices department, lahat po na ingredients ng Pampangas Bes sa amin po galing. So, ibig sabihin, imagine mo paano nangyari, naging speaker ngayon pero dati nagtatrabaho sa factory. Ang pinakamatindi po niyan, kaya po nagtrabaho sa factory kasi hate na hate ko po. Diyos ko, nag-English na ako. Ayaw na ayaw ko po yung ini-interview ako. Pamilyar? Na-try mo na mag-apply ng trabaho? Na-try? Sino nag-try na mag-apply ng trabaho? Yung ini-interview ka, ayaw mo mauna? Ang pinakamatindi, pag may pumangalaw, tatanungin mo yung anong madalas tinatanong? Masungit ba yung nag-i-interview? Ano yung tinanong? Tama. Ang pinakamatindi, kinakabisado mo na sasabihin mo, wala pa. Tama. Kaya nagtrabaho po ako sa factory. Ibig sabihin, produkto po ako ng introvert. Mahihiyain po ako. Halata ba? Imagine mo kasi sa factory, ang gagawin po namin, gigising, papasok, uuwi. Papasok, gigising, uuwi. Parehas lang yun Ang pinakamala, umabot po ako ng almost 11 years pagtatrabaho sa factory. Kaya ang pinakamala, kung tatanong mo ako magaling ba ako magsalita, hindi. Kaya nga dyan ako nagtatrabaho, kausap lang namin, makina lagi. Tama? Ito ang pinakamala po niyan. Yan. Hindi ko po... Yan po ako before nung sandali lang. Yan po ako before nung bago ako ma-invite. Imagine mo usapang business, tapos may invite ka ng birthday, tapos maglalabas ka ng pera, sasama. Hindi. Eto pinakamatindi. Paano kung maglalabas ng pera? Mukha pang may pera. Grabe kayo. Eto pinakamala. Ma'am? That time po, 29 na po ako dyan. Ngayon po, 19 na ako. Ito po yung last na trabaho ko. Kasi bakit? Kaya po ako napunta dito kasi dati ako San Miguel, na-pirate po ako kasi nga po, gusto ko na mas mataas sa income. Di ba kaya tayo nagtatrabaho? Anong gulo nag-a-apply? Una? Anong kumita? Anong gulo nag-a-apply? Una? Ha? Anong matasweldo?
Ang goal po na nag-a-apply, una, matanggap. May nabalitaan ka na ba, nag-apply ka, natanggap ka ba? Hindi, ang saya ko kaya. Meron ba? Anong goal na nag-a-apply? Una, matanggap. Anong pangalawa? Ha? Maregular muna. Una, matanggap. Tapos maregular. Anong pangatlo? Ha? Ma-promote para lumaki yung sahod. Ang pinakamatindi, lumaki po yung trabaho, yung sahod, hindi. Nangyari, hindi. Ito ang pinakamatindi. 3 months po yung palitan namin bago kami pagbang umaga. Eh di ba ang hirap matulog sa umaga? Ang hirap din matulog sa gabi kung hindi ka naman inaantok. Bakit? Ang pasok po namin alas 6 po ng umaga, ang travel time po namin kailangan 1 oras. Pag umabot po ng less than 1 hour, late na po kami. Ang pinakamatindi, wala akong nabalitaan na late, tuwang-tuwa. Meron po ba? Di ba pag na-late may kaltas? Pag nag-overtime, di ba may OTY? Lalo pag 30 minutes lang, tama po ba? So ang pinakamatindi, yan po nung na-invite po ko sa ganitong klaseng business na ayaw ko pa. Kasi bakit? Unang-una may pinagbibigay po ng plan sa trabaho namin. Sabi, extra income, part-time. Imagine mo, extra income 5,000 per week. Eh, ang trabaho ko 20,000 lang per month. Tapos paano naging part-time 5,000? Parang hindi sa connected. Sabi ko, hindi totoo yan. Tinamaan po ako ng pagdududa kasi iniisip ko, paano ko gagawin na isang bagay na hindi ko naman kailangan at hindi ko kaya. Kasi bakit? Mahihayin nga po ako eh. Tama? Ito ang pinakamatindi. Yung nag-aabot ng flyers, ang pinakamala, walang trabaho. Tapos sabi niya, kikita ng malaki. Paano kikita ng malaki? Wala kasing trabaho. Kasi nabulat ako, sabi ng magulang ko dati, anak, aral ka mabuti para pagkagalit, para magandang. Para kumita ka ng. Yun po yung ginawa ko. Kaya nung nagtatrabaho po ako dito, nag-a-apply ako pa Taiwan. Kaso that time po, di ba ang mahal ng placement sa Taiwan? Pwede ba pumunta doon ng walang bayad? Ito ang pinakamalala. Ayaw na ayaw ko yung pagpapamedical. Di ba patutuwa rin ka? Diyos ko, grabe, wala muranas. Meron, pwede ba may ganon? Sinong excited na pinapatuwad? Meron? Para babae lang yung nag-react. Ayaw na ayaw kong nagpapamedical kasi na-try ko na. Imagine mo, babalansin pa yung meron ako. Sandali, para babae yung binalansin din ba kayo? Tama? So ayaw na ayaw ko. Kaya that time, punong-puno ko ng takot at pagdududa. Bakit ko gagawin itong ganito klaseng business samantalang hindi ko siya kailangan o hindi ko siya kayang gawin? Kaso nung nakita yung kitaan, pwede palang yumaman. Ito ang pinakamatindi. Wala po nagsabi nung nag-aaral ako, kahit nung nagtatrabaho ako na pwede akong yumaman. Kasi bakit iniisip ko, pag magninegosyo, di ba pagdating ng 60, pala magninegosyo, tama-tama. Pwede pala magnegosyo kahit hindi ka umabot ng 60 kasi ang pagyaman, hindi po pala pinag-uusapan kung anong edad. Gaano kasarap na mayaman ka habang bata? Kaya baliw na baliw ako nung na-invite ako sa ganitong klaseng business, pwede pala magkaroon ng pag-asa ang dating factory worker. Nagets po? Eto na. Yan. Hindi po ako taga-inom ng soft drinks ha. Hindi ako yan. Lahat po ng nandyan, yan po ay reject. Pamilyar po ba sa SARSI? Alam mo yung ininom mo ngayon, kinabukasan may dighay ka pa? Ngayon, ano lang po yan, nasa income na lang. Ang pinakamatindi, wala na po yung campaign na po yan. Yan po yung Cosmos, binili po ng San Miguel po yan. So, sinarado na po yun kasi ang pinakamala, sa ibang negosyo, pag may ibang negosyo ka, kahit na malaking negosyo yan, pwede pong bilhin ng ibang kumpanya para may sara ka. Kasi unang kalaban, di ba ang pop cola, di ba 5 pesos lang? Yes. Diyos ko, yung mga sumagot, kaidaran ko yung mga yun. yung mga bata sabi niya, ano yung pop cola na 5 pesos o 4 pesos? Dati po, ganyan yung soft drinks. Ako po yan, imagine mo, lahat po na. Yung iba kasi, pag nakareceive ng soft drinks sa mata, sakala na to, okay yun. Ang tawag po doon, reject. Yan po yung trabaho, taga-tanggal po ng reject. Imagine mo paano nagkaroon? Paano na-invite sa ganito klaseng business? Paano o ginawa? Dati po ang factory. Etong pinakamatindi, paano nangyari na dating factory worker pwede palang kumita ng milyon? Alam mo, sa loob ng 11 years ko, alam ko magkano kinita ko. 757 lang po ang kinita ko sa loob po ng 11 years. Sulit hindi. Alam mo ba't anong sulit? Alam niyo ba't ko po alam? Sa Pampanga po, ang minimum 204 lang po nagtatrabaho po. Alam ko ngayon nasa 300 o 400 plus na yata. 500 plus na po ba? Ito ang pinakamatindi. 2001 po ako nagtrabaho. Diyos ko, nahalata yung edad ko.
2001, 204 lang po ang sahod. Ang pinakamatindi, ang pamasahe po that time, 4 to 5 pesos. Walang pinag-uusapan kung saan ka sumakay, kung saan ka bababa. Gusto mo, wag ka nang bumaba. Pwede naman eh. Ito ang pinakamalala. Anong taon na po ngayon? 2024. So, ibig sabihin, kung naintindihan nyo? 2001 to 2024, ilang taon na nakalipas? 23 years. Ang pinakamatindi, magkano sahod ngayon? 500. 500 plus. Ang ilang taon na nakalipas? Para dumoble ang sahod. Tama. Hindi pa nga dumoble, 204 eh. Ang pinakamala po niyan, magkano pamasahe ngayon? Magkano? Ha? 13 pesos. Ibig sabihin, dumoble yung gastusin, pero yung income hindi dumoble. Kaya no wonder, pag tinanong mo yung mga tao, may ipon ka, anong kadalasan sagot? Ano? Anong bago dun? Tama? Kaya no wonder yung iba nahihirapan magnegosyo kasi nga po, walang, parang masakit ba sabihin? Wala pong ipon kasi nga po, mas mabilis tumaas yung gastos kaysa po sa income. Mas mabilis pa nga tumaas yung hybrid kaysa sahod eh. Ang bumaba na nga lang ngayon, underwear eh. Minsan di ka mapapayagan pag walang sahod. Tama? Kaya na-invite po ko sa ganitong klaseng bis, ayaw na ayaw ko. Kasi bakit unang-una hindi ko siya kayang gawin? Kaya lang, isa po ako sa pinakamataas sa pangarap sa magkakapatid. Kasi sa amin magkakapatid po, konti lang po kami. Kasi di ba, uso ang family planning? Siyempre siyam kami. Ang nanay ko, sila, ang tatay ko, 17. Hindi po uso ang malaking pamilya sa amin. Naging libangan lang po nila yan. Di ba sa probinsya, pag walang ginagawa, tingin na lang, alam na? Ang pinakamala, kaya sobrang taas ng pangarap ko, kaya baliw na baliw ako, nakita ko to, bakit pwede palang magkaroon ng pag-asa na yumaman ng ordinaryong tao. Ang pinakamala, ayaw na ayaw ko, yung underwear ko, nakarating sa kuya ko. Kasi bakit? Siyam kami magkakapatid eh, tama? Ang pinakamala, 6 at kalahati po kaming lalaki. 2 at kalahati yung babae. May kapatid po ko pangalang Crispin din. Pero the third po siya. Christina po sa gabi, Crispin sa umaga. Tapos, ang pinakamala, ba't ako bali-bali? Wala pong nangarap magkakotse sa amin. Ang pangarap po ng mga kapatid ko, motor. Kaya lahat ng kapatid ko may motor. Kaso, nagpapaturo ko sa kapatid ko na magmotor, kada magkaamali ako, binabatukan niya ako. Di ko nakasampung mali ako, di 10 batok yun. Tama? Ang pinakamatindi, nauso pa yung, nauso pa yung mga nanghuli. Di ba bawal ang motor na walang helmet? At bawal din na naka-helmet ng walang motor. Alam mo, pinakamasarap, hindi ko makalimutan sa sarili ko nung sinabi ko, hindi kasi ako pang motor. Pang kotse kasi ako. Kaya ang isipin mo, paano nangyari? Ito pong ipapaliwanag ko sa inyo. Ito po yung na ayaw ko sa business. Pero imagine mo, siya ang ginagawa ko po ngayon. So imagine mo, paano nangyari na dating mahihayin, dating na-invite, pero ang pinakamasarap, isa po sa nagkaresulta sa ganito klaseng business. Tama? Ang pinakamasarap po niyan, hindi kita kukumbinsihin. Pero baka sakali, yung nangyari sa akin, pwede mangyari sa'yo pag pares tayo ng ginagawa. Kasi pinaka-bottom line naman, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagninegosyo, kaya tayo nag-aaral, gusto natin yumaman. Tama po ba? Kaso, ang pinakamasarap, sinong tao nagsabi sa atin na pwede tayong yumaman? Kasi nga po, yung mga nasa paligid natin, hindi naman po lahat mayaman. Ito po yung pinagkakabalan ko na kung saan, kahit hindi mo siya gawin, pero importante, just an open mind. Kasi lahat ng maganda, nagiging maganda basta tignan mo siya ng maganda. Pero kahit na gaano kaganda, pag hindi mo siya tinignan, hindi po siya ganun kaganda. Tama. Ito ang pinakamasarap po niyan. Ito yung pag-uusapan po natin na business sa kung saan. Ito po yung pinakamagandang business ngayon. Na kung saan, kahit hindi po tayo nagkakausap, hindi pa tayo nagkakasama, alam nyo na po ito. Nagkatsa po ba? Ngayon, yan po yung business po natin. Okay? Tapos, eto ba, ano ba maganda sa business? Di uso ba yung trending? Oo naman, kasi bakit? Ikaw nga, di ba? Nalaman mo yung Diwata Paris dahil trending. Etong matindi, pinuntahan natin ngayon.
Pinuntahan nyo? Kumusta naman? Huwag na magsabi. Tama? Akala kasi ng iba, trending okay na. Pero ang pinakamasarap sa negosyo po natin, trending na trending. Ibig sabihin, nasa uso. Tama. So, ibig sabihin, kung magtatayo ka pa ng negosyo, kailangan trending at kailangan nasa uso. Kasi kung hindi nasa uso, hindi ka uso. Tama? O ano pa? Ano bang maganda sa negosyo kung magtatayo ka ngayon? Ano pa? Portable. So, ibig sabihin, kahit saan, gaano kabilis, ibig sabihin, kahit saan, madali mo siyang i-set up. Nagets mo ba? Ano pa? Kailangan market demand. Ibig sabihin, ang pag-uusapan natin negosyo, ang tanong, yung pinag-uusapan negosyo ngayon, kailangan ba may market? Yes. Lahat ba ng trending na negosyo ngayon may market? Yes. Ito ang pinakamasarap. Yung negosyo yung pag-uusapan po natin, kahit wala pa yung YouTube, marketable na po siya. Tama? Ano pa? Oh, legal ko. Ibig sabihin, importante bang legal? Yes. O yung hindi sumasagot, okay sa illegal? Importante ba legal? Yes. Oo naman. Kahit sino magtanong, kahit anong gawin po natin, pag legal po yan, automatic, kukunin ng tao po yan. Malinaw? Yes. Ano pa? Kailangan, meron po sa apply sa law of leverage. Paano law of leverage? Lahat po ng negosyo po yan, kailangan may law of leverage. Sa tanong, familiar po ba sa law of leverage? Yung iba hindi ito yung pag-uusapan natin ngayon. Na kung saan, lahat po ng kumpanya gumagamit po ng law of leverage. Ano po yun? Oh, franchising, example. Pamilyar po ba sa McDonald's? Yes. Nakakain na? Yes. Kailan yung huli? Eto tanong, ang negosyong McDonald's madami? Marami. Ibig sabihin pala ng madami, leverage. Nagpapadami. Pag nagpapadami, ibig sabihin, marketable. Ibig sabihin, maganda. May nakita na bang yumaman na negosyante, ang branch na isa lang? Yeah. Tapos nasa bundok pa. Grabe po ang negosyo ko. Sobrang trending. Nasa bundok. Ang kagandahan sa negosyo po natin, na pag-uusapan natin ngayon, ang McDonald's po ba mayaman? Yeah. Ito ang pinakamasarap. May pesto, wala. Yeah. Ang kagandahan sa pag-uusapan natin negosyo ngayon, leverage marketing. Ang pinakamatindi, pwede kang kumita na same ng McDonald's, pero hindi ka same ng ilalabas. Yeah. Okay po ba sa inyo yan? Yeah. Ito, masarap. Ano pa po yan? Merong malaking capital sa iba. Sa atin po, merong maliit na capital, pero mas malaki ang income. Ano pa? Yan. Multi-level marketing. Ano ibig sabihin po niyan? Ikaw, may kaalala bang kaibigan, kakilala, yung mga case system natin. Na kung saan lahat po ng case system, pwede pong i-share ang business. Bakit? Na-try mo na manood na sine? Yes. Ay, yung hindi sumasagot sine. Yung malaking screen sine, pamilyar? Okay lang po ba kayo? Pag may tanong, anong ibig ko sabihin? Di ba na-try mo manood na sine, dalawa kayo, tama? Ito ang pinakamatindi. Di ba nung paglabas yung sine, di ba pinag-uusapan yung pinanood nyo? Di ba parang tanga? Ito ang pinakamatindi. Ang pinag-uusapan yung pinanood. Ito ang pinakamatindi. Sa sobrang ganda ng pinanood, kinukwento. Nung kinuwento mo, na-excite yung kaibigan mo, nanood, hindi? Ito kumita ka ba? Hindi. Ito ang pinakamatindi. Pinag-uusapan nyo after nyo manood, hindi kayo pares ng kwento. Pero sinong kumita? Anong siya? Kumita yung kusinihan. Ang pinakamatindi, ang tagal na natin pala nagkukwento o nagsishare, hindi ka pa kumikita. Ito ang pinakamatindi. Paano ngayon? Gagamitin natin law of leverage na kung saan every time mag-share ka, pwede ka palang kumita. Nagets mo ba? So, ibig sabihin ngayon pala, hanapin mo na yung kakay-sistemo, yung kaibigan mo, kalaguyo, kambing, basta tao, ha? Lahat ng kay-sistemo, hanapin mo na. Ang tawag pala doon, multi-level marketing. Ano pa? So, maliit na kapital, pero malaking income. Ang kagandahan po niyan, hindi mo kailangan maghanap ng malaking pwesto o malaking income, pero pwede kang kumita. Nagets po? Ano pa? Ano yun? Nawala siya. Saan siya pumunta? Nasaan na? Bumalik ba siya sa dati? Hindi pa. So, Unified Product and Services, malakabang po natin yan. Ang pinakamatindi po yan, local company po yan. Ang may-ari po, local din. Na kung saan, marami po tayong kumpanya. Ayan po yung may-ari. So, ibig sabihin, palakabang po natin si Pres Manny Pascual.
Imagine mo, 27 years in the industry, ang kaganda po niya, millionaires maker, top earner, MLM company, join. Ang pinakamasarap po niya, kabisado niya ang leverage marketing. Imagine mo, ang presidente po natin, kung ano yung pinapagawa sa atin, kabisado niya, aasenso, sobrang aasenso. Oo naman, ito ang pinakamatindi, sa experience, sobra. Sa galing, sobra. So, ibig sabihin, imagine mo, meron tayong pagkakataon na umasenso kasi nagawa po niya. Malinaw po? Ano pa? So, ibig sabihin, ayan po yung company profile po natin. So, ibig sabihin kung saan po siya nakatayo, parang rin po yan. Ang pinakamasarap po niya, ito po yung kauna-unang company na kung saan services po yung products po natin. Okay? Ano pa? O, yan na po. Payment center online. Pamilyar po ba sa payment center? Bayad center pamilyar? Eto ang matindi. Sino po nagbayad na? Na-try na magbayad. So, yung lakaramihan, jumper? Okay lang kayo. Na-try nyo na magbayad ng kuryente? Eto ang tanong, na-try mo na magbayad ng kuryente, may pila? May nakita ka ba nakapila, tuwan-tuwa? Grabe ang haba ng pila, nakaka-excite, may ganun ba? Ang pinakamagasarap po sa atin, pwede ka magbayad ng bills kahit nasa bahay ka. Tama? Ano pa? Imagine mo, kasama po sa negosyo po natin, ano pa? So, pag-uusapang legalities, legal na legal po ang company po natin. Kasi imagine mo, kung illegal po ito, nasa ilalim tayo ng lupa. Tama? Sa kanakit ang illegal, nasa Along Quezon Avenue. May nakita na bang laboratory ng Cebu? Grabe. Pasok po kayo, may British dyan. Meron bang ganon? Ang pinakamasarap sa negosyo natin, sobrang legal niya, nilagay niya po sa pusod ng Quezon Avenue. So, hindi mo kailangan kabahan kasi nga po, sobrang legal niya. Tama-tama. Ano pa? Yan. So, ibig sabihin niyan po yung pinaka-products po natin. Pakisabi niya nga po, e-cash. Si Globe mayroong? Si Smart merong? Paymaya. Ang pinakamaganda po sa atin, e-cash. Na kung saan, lahat po ng nakikita po natin kasama po sa ating system. Gets po? Ang pinakamaganda po niyan, hindi lang isa, pero napakadami. Ang pinakamaganda pa po niyan, every time nag-upgrade yan, hindi ka na magbabayad, kasama po yan sa binayaran mo kahit matagal ka na. Okay, ano pa? So, franchise fee po, ang pagkano po ba yan? Yan po yung example ng payment center po natin. So, ibig sabihin, lahat po yan kasama po. Pag ikaw ay nag-franchise, automatic meron ka ng kasamang ganito. Imagine mo pagka-franchise mo, automatic bawi ka na. Gusto po makabawi agad? Imagine mo 220 previous po ang makukuha po natin. Ang pinakamasarap po niyan, may kasama po yung insurance. So, sa mga gusto makabawi po agad, pwede niyo po i-claim agad yung insurance. Kailangan lang po, death certificate. One-time payment, lifetime contract. Ibig sabihin, isang beses ka lang magbabayad, pero araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, pwede ka palang kumita. Palakpakan nyo nga po yan. Ano pa? 220,000. Malaki, malaki. Malaki. Kung iisipin natin gastos. Pero sa kamakat ang lifetime business, sa ganitong klaseng business, ang pinakamaganda po niyan, one-time payment, lifetime contract. Ano pa? Sige. Yung 220, malaki, maliit? Sabi ng ibang malaki, Diyos ko, 20 nga lang meron ko dito, pamasay pa uwi. Good news. Dahil sobrang bait po ng presidente po natin, binagyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi. Diyos ko, ang lalim maging kaagapay, maging kasama, maging kaakibat. So, para mabasa mo tayo sa kampanya, bigyan tayo ng pagkakataon ng ating presidente na kung saan pwede tayo makasama kahit sa maliit na halaga. Ayan, ano pa? Ano yan? So, home-based business po, yan po yung mga kasama po natin. 110,000, yun po yung accident insurance. Imagine mo magkano ilalabas mo po dyan. So, ibig sabihin, napakaliit. Ang pinakamatindi po niyan, meron kang 110,000 insurance. Good for 1 year. So, paglabas mo ng pera, takbo ka dyan, nasagasaan ka ng rumaragasang pison, makakaklaim ka ng magkano? 110,000. Pwede, pwede. So kasama po lahat yung lifetime account po yan. Ang pinakamasarap po niyan, pwede ka maging be our brand endorser. Imagine mo, social. Pakibasa.
Brand endorser. Imagine mo, brand, pangalan pa lang, patok na. Be our brand endorser. Ibig sabihin, automatic, pag nag-franchise ka ng ganito, pwede ka maging endorser. Alam niyo po ba yung alam niyo po ba yung Jollibee? Ako ang unang kinuha doon bago si Age. Ba't parang nagduda kayo? Ang bayad sa akin, 20,000. Sandali lang. Ang bayad sa akin, 20,000 lang. Kay Aga, isang Jollibee. Kaso imagine mo, kung ako ang kumagat, may bibili kaya? Grabe kayo ah. So imagine mo ah, hindi pala ako pumasa sa Jollibee, pero dito pala pwede ako maging brand endorser. Na kung saan walang pinipiling tangkad, walang pinipiling itsura, pinipili kung gusto mo ba. Tama? So, ibig sabihin, pagka-franchise po ng ganyan, automatic kasama po lahat sa franchise po ito, lahat po ng nandito. Tama? Ano pa? Sa halagang 18,998. Sabi ng iba, 19,000. Bakit? Wala akong na-receive na sukli. Ang pinakamasarap po niya sa halagang 18,998. Lahat po ng nasa screen po natin, lahat po yan kasama. May marketing collateral ka na, system training, personal access insurance, product and freebies, 10,000 limited offer. At kagandahan po niyan, meron kang lifetime account. Ngayon, sa halagang 18,998, gusto makabawi, ito ang panggigilan mo. Pagka-franchise po yan, kailangan mapila pa yung accident insurance. Ito ang pinakamasarap mo niyan. Magkano makukuha mo? 100. Magkano nilabas mo? Imagine mo, kalalabas mo lang, tumubo ka na. Nagas mo ba? Imagine mo, ganun siya kasimple. Ano pa? Oh, eto ang pinakamasarap. Di ba sabi ko pwede ka maging brand endorser? Sa lahat ng kakilala mo, kaibigan, katunggali, kadikit, kahiwalay, kaaway, lahat ng kaaway mo, dalin mo rito. Etong matindi, makakapaggiganti ka, kumita ka pa. Okay ka. Mayari na ka dyan, ma'am. Ito ang pinakamatindi. Lahat ng kay sistema, kaibigan, kakilala, kalayo, kadikit, lahat pwede. Pag gusto mo makipagganti sa kaaway mo, dalin mo rito. Ito ang pinakamatindi. Sa lahat ng kaibigan mo, kailala, kaaway, nadadali mo dito. Ang tawag po dyan, direct referral. Na kung sa lahat ng kakilala mo, nadadalin mo. Tingnan nyo nga yung nag-invite sa inyo. Sige, tingnan nyo po yung nag-invite sa inyo. Yan yung, sige, titigan mo. Sa mga nasa Zoom, tignan nyo po yung tao nag-invite sa'yo. Yan yung tao na hindi mo na re-replyan mamaya. Pero, imagine mo tignan mo yung nag-invite sa'yo, mukha ba siyang pagod na pagod? Ang magiging trabaho mo is 10%. Sa akin yung 90. Ano ang trabaho mo? I-share mo yung business. Di ba naging product endorser ka? Ang gagawin mo, dadalin mo dito. Pag nag-franchise ng halagang 18,998, magkano kikitain mo? Magkano? 1,000 pesos. Magkano? Magkano? 1,000. Imagine mo yung kaaway mo, naglabas ng 18,998. Nakaganti ka na, kumita ka pa. Tama. Etong matindi, yung kaaway mo, maghanap din ng kaaway niya. Diyos ko, away-away na to. Lahat ng kaibigan mo, kakilala, gano, extra income, part-time, kahit ano pa, dalin mo dito. Hindi naman ikaw magpapaliwanag. Sino nagpapaliwanag? Sino yung kikita? Anong ako? Sino nag-invite? Ito ang pinakamatindi. Ang trabaho mo, 10%, nag-share ka ng business. Sa akin yung 90. Ikaw ang kumita ng 1,000. Tama? Ito ang matindi. Nagamit mo ko, hindi. Sa mga nandito, willing po ako magpagamit.
Imagine mo, nagamit mo na ako, kumita ka pa. Tingnan nyo nga po yung nag-invite sa inyo, mukha ba siyang pagod na pagod? Ito ang pinakamatindi. Sa negosyo po natin, di ba sabi pag member ka na, brand endorser ka? Sosyal. Ang pinakamatindi kung ano ang ginawa sa'yo, gagawin mo din. Di ba yan din ang ginawa ng ex sa'yo? Huwag kang magiganti. I-share mo din yung business. Ang magiging trabaho mo ulit, alan? 10%. Magkano kikitain mo? 100%. Etong matindi, magagamit mo na naman kami. Tama? Sa mga nandito, sabi ko nga sa'yo, lahat po ng speaker willing magpagamit. Okay lang po ba kayo? So, ibig sabihin, kahit dalawang tamang tao, ilan na yan? Oh, magkano kinita? 2,000. Etong matindi, nakakapagod bang umupo ngayon? Hindi. Ang pinakamatindi, 10% lang ang gagawin mo. 90% sa amin. Ang income mo, 100%. Ang tanong, nung nag-invite kasi nung kumita, ako, ikaw? Ang tanong, nakakapagod ba mag-invite? Diyos ko, babae nga, nag-CCR, nag-i-invite pa eh. Pero pag lalaki, di bang sagwa, no? Samahan mo ko mag-CR. Ano papasanin niya? Tama, imagine mo, kahit ilan, as many as you can, pwede. Si friend A, tsaka si friend C, si friend B, na-invite po, kumita ulit ng another 1,000. Ibig sabihin, hindi lang isa ang kakilala mo, madami. Tama. Ano pa? Yan, dumami, another 1,000. Magkano kinita niya? 4,000 pesos. Pwede? Pwede po ba ang 4,000, ma'am? Pwede na? Pang extra rice. Naligo ka na dyan. Pwede? Pambiling face towel. Naligo ka na dyan, ma'am. Tama, lumangoy ka na sa face towel. Pwede. Ang pinakamasarap pa po niyan, hindi pa tapos. Ano pa? Meron tayong tinatawag na sales match bonus, SMB. Pamilyar sa SMB? Na-try nyo na? Ito ang pinakamasarap po niyan. Sa SMB, meron tayong tinatawag na 1 left plus 1 right. Ang tawag po dyan, pairing bonus. Diba sa dalawang kaibigan mo, meron ka ng kinita tig 1,000? Yes! Paano kung nagpares? Overload ba yan? Pag nagpares po yan, sales match bonus, sabi ng company na detect na automatic, meron kang 1,500 pesos. Imagine mo, hiwalay yung 1,000, hiwalay yung 1,500. Pwede. Ang pinakamasarap pa po niyan, eto pa. Meron pa. Yung kaibigan na nag-invite po, nag-share ng business, automatic. Pag nag-share, kailala mo hindi? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ang kagandahan po niya, nakita ng company na detect na another 1 left plus 1 right automatic, 1,500 pesos. Ibig sabihin, every day, every week, every month, may bonus. Tanong, gusto ba ng bonus? Yes! Tuwing kailan ba yung bonus? Yung iba nga, buhos lang, walang bonus eh. Tama? Ito ang pinakamasarap po niyan. Another pairing, kahit di niya kakilala, basta under organization, pwede pa rin kumita. So, second po yan. Ito pa yung pinakamatindi. Another income. Sino ang kakilala dito? Isa lang. Meron? Imagine mo yung nanay mo, kilala mo yung tatay, hindi. Ito ang pinakamasarap. Kahit na hindi ka galing mag-share, hindi ka magaling mag-invite. Ang kagandaan, dahil love na love po tayo ng company po natin, palakpakan po natin yan. Sino po yung kagaya ko na mahiyain? Imagine mo, sino? Imagine mo, nahiya ka niya pero tinaas mo yung kamay mo. Nahiya ka niya, ha? Ang pinakamatindi po niyan, kahit di ka magaling mag-share, mahihain ka. Di maghanap ka ng kakilala mo mahihain. Kinabukasan natin mahihain. Imagine mo ito grupo ng, ikaw mahihain ka. Maghanap ka ng isang mahihain. Ito, di ba, anong friends nito? Mahihain din. Ito, anong friends nito? Friends, Ito. Imagine mo, after 1 year, isa lang every month, 10 na kayo. O 12. Ilang mahihain na yan? Ano pangalan ng grupo nyo? Ha? Hindi, silent killer.
Imagine mo, kahit pala mahihain, pwedeng dumami. Tama. O, paano kung itong mahihain may kakilalang walang iya? Yung walang iya, may kakilalang super walang iya. Ito, walang iya. Ito, wala nang buto. Dadami. Dadami yan. Bakit? Snatcher nga, dumami, wala namang ginawang mabuti. Bakla nga, dumami, wala namang matres. Tama, etong pinakamaganda. Kahit pala isa lang, pwede pa rin kumita. Ito pinag-uusapan, one leg pairing. Ito na yan, ikaw yan, di ba? Sa lahat ng first timer, ikaw yan. Ikaw talaga yan. Tama. Imagine mo, ikaw yan. Meron kang kakilala na isa, si friend A mo, kumita ka pa rin na magkano? 1,000 pesos. Ito ang pinakamatindi. Paano yung kaibigan mo, dalawang kakilala niya ba yan, ikaw isa lang? Sa lahat po ng pairing niya, 1,500, automatic pwede ka pang kumita ng 150 pesos. Pwede? 150 pesos, pwede na? Pwede na makakabili isang kilong manok yun. Tama? Ito ang pinakamatindi. May ginawa ka, wala. Paano kung dumami ng dumami? Imagine mo, merong 10 na sumali, 150 ka, magkano kinita mo? 1,500, pwede na? Pwede na, mami? Nakakita na po ba kayo ng 1,500 sa daan? 1,500 meron? Wala. Ang pinakamatindi dito, kahit hindi mo kakilala, pwede ka pa rin kumita, mami. Ano pa? Yan, imagine mo, dadami. Imagine mo, kahit mahihain, walang yan, dadami. Tama. Ang kakilala mo isa lang, pero may kakilala na isa din. Imagine mo, pag nagdalawa bawal, isa lang pala usapan. Tama? Pag may kakilala kang isa, pwede na. Pag dalawa, pwede. Pero kahit isa lang, may kakilala, wala. Meron. Sinong dito may kakilala kahit isa lang? Utang na loob, meron ba kayo kakilala kahit isa lang? Meron? May kakilala kahit isa lang? Madami. Pero usapan isa lang, pwede ba sa'yo? Pwede. Ang pinakamasarap, isa lang po ang minimum. Pero pwede po yan kahit ilan. Okay, palakpakan po natin yan. Ano pa? Yan, dadami hanggang sa dumami up to infinity. Ito ang pinakamasarap po niyan. Ano pa? Lahat ng kaibigan mo, kakilala mo, hindi po yan sumali para i-share yung business. Tama? Pero lahat po yan sasali kasi gagamitin niya yung system. Tama? Ang pinakamasarap, pag ginamit yung system, magpapaalam sa'yo, ma'am? Magpapaalam? Magpapaalam? Magagalit ka ba pag hindi nagpaalam? Hindi, ang pinakamasarap po niya, kada gamit po nilang system, pamilyar po ba sa SM Advantage Card? Pamilyar sa SM, tawag dito, sa Mercury Drug, pamilyar? Yung Suki Card? Di ba kada bili merong? Kada bili merong? Swipe. Sa ano pa? Saan? So, ibig sabihin, lahat pwede. Sa atin, kahit hindi kayo magkita, kada gamit po nila, meron kang tinatawag na points na kung saan convertible po into cash. Paano mangyayari yan? Kaibigan mo, nagbuksan ng AirAsia. Pamilyar, aeroplano? Yes. Yung hindi sumasagot, nakita na po ba ng aeroplano? Yes. Labas-labas din pag may time, ha? Ano ba? So, nagbuksan ng AirAsia, kumita ka ng magkano? 10 pesos, local airline. Yan, Cebu Pacific, another local airline. Yan po, may nagpadala po ng pera, 50 cents, pwede na? Pwede na, wala ka namang ginawa, tama. May nagpadala po may nag-load yan, lahat po pwede, nagpadala ng pera, lahat po yan kasama. Pagkatay Pacific na po, international, meron ka rin 25 pesos. Imagine mo, pag nag-book ng international, babalik pa, hindi na. Babalik, hindi naman taga doon yung tama. Automatic, kumita ka pa, tama? O, pinakamasarap niyang kada book po, kada gamit na system, kada benta po na insurance, may income ka pa din. Nagets mo ba? Ngayon, sa lahat po na pinaliwanag ko, kasama din po sa negosyo po natin, meron tayong travel and tours, meron tayong beauty products, F. Marie o cosmetics, meron tayong payment center na kung saan sa mga gusto magpwesto. Ang kagandahan po niya, meron tayong health and wellness, wealthy lifestyle, at meron tayong interpop sa mga gusto magpwesto ng mga bento pares, mga siomayan, at saka mga coffee shop. Okay po ba sa inyo yan? Kaya lang, sa lahat po ng negosyo, ito po yung karamihan may pwesto. Ako, kumita po ko ng walang pwesto. Ano pa? Lahat okay na to? Ang pinakamasarap po niyan, kasama po lahat po ito. Actually, by next month po, mag-open na po yung coffee shop po natin sa Pampanga. Okay?
So ano pa? Okay na to? Okay na? Yan. Ito po yung sinasabi ko na pwede palang kumita ng walang pwesto. Ito ang pinakamasarap. Masarap ang kumita pag may pwesto? Ang may pwesto, may monthly, wala. Ito ang pinakamasarap. Si Ma'am Chimmy Labuen, ang ating Hall of Famer, kumita ng milyon ng walang pwesto. Si Ma'am Chimmy Labuen, nakakotse ng 4 hanggang 5 ng walang pwesto. Si Ma'am Chimmy Labuen, kung hindi ako to be exact, 50 million na ang kinita ng walang pwesto. Imagine mo ang taga nilang ginagawa ang business pero wala pa rin silang pwesto. Ang pinakamasarap, paano ginagawa? Yung leverage marketing. Ang leverage marketing, kikita ka ng walang pwesto. Tama? Ang pinakamasarap po niyan, dumami ang branches pero walang pwesto. Ang pinakamasarap, si Ma'am Chimmy Labuen, ang kauna-unahang Hall of Famer po natin, na dating teacher at accountant, na kumikita ng milyon ng walang pwesto. Ano pa? Yan po para po natin. Ang top 1 po ng Visayas po natin, si Ma'am Karen Torregosa. Siya din po ang kumita ng milyon ng walang pwesto. Pag may pwesto, may maintenance, wala? Meron po bang OPEX? Pag may pwesto, may kuryente, wala? May nagbabantay? Ang pinakamasarap, same po ng ginawa ni Ma'am Karen Torregosa, kumita ng milyon ng walang pwesto. Dumami ang branches ng walang pwesto. Ibig sabihin, ganun ka-powerful ang law of leverage. Nagets po ba? Ibig sabihin, karamihan po ng audience natin babae. Hindi po pambabae ang negosyo natin sa taong may pangarap. Nagets po? Imagine mo, kahit para wala kang pwesto, pwede kang dumami ng wala kang pwesto. Nagets po ba? O naman, siyempre ako din, di ba? Actually, bago po lumabas ang Western Union, nagpa-picture si John Lloyd. Pinagbigyan ko na. Si Crispin Garcia, kumita ng milyon pero never pang nagkapwesto. Imagine mo bakit ako magpupwesto kung pwede nang palang kumita kahit walang pwesto? Ang pinakamatindi, lahat po ng kinita ko, galing po yan sa leverage marketing pero wala pa rin akong pwesto. Ang branches ko po 37 pero wala pa rin akong pwesto. Wala akong pwesto pero nakapwesto ako. Tama? Ang pinakamasarap po niyan, sino ba naman ang Crispin Garcia? Yan po yung mga travel incentive po natin. Imagine mo, lahat po yan nag-travel, wala pa din pwesto. Imagine mo, walang pwesto, pero lahat sila nakapwesto na dyan. Imagine mo, lahat po yan may travel. At ano, masarap po bang walang pwesto? Masarap po ba mag-travel? Masarap po ba makalibre? Ya-announce ko na, September 12, pupunta po kami ng China. Wala pong babayaran. Ang pinakamatindi, wala ka nang babayaran, mag-i-enjoy ka pa. Pupunta po kami ng China, to be exact, 3 nights and 4 days. Hindi ko alam kung nasusuotin din, hindi ko alam kung ano bang susuotin, pero pinakamasarap, first time ko pong magcha-China. Hindi pa nga ako nakapunta ng Chinatown. Oh, imagine mo, lahat dyan may travel incentive, walang pwesto. Ano pa? Yan po yung mga international travel po natin, local international, kasama po yan, wala po lahat pwesto. Kasi pag may pwesto ka, may travel incentive, may iwanan mo hindi. Alang-alang may payment center ka, dala-dala mo hanggang Phuket, Thailand, di ba? Grabe yun. Tama? Ang pinakamasarap, pwede kang kumita ng walang pwesto. Tama? Ano pa? Yan po international travel po namin. Imagine mo, Korea, kasama na po yan, wala pong pwesto. Anong ginagawa? Leverage marketing. Ngayon, imagine mo sino makakapagsabi na pwede palang kumita ng milyon ng walang pwesto? Leverage marketing lang po ang pinag-uusapan. Pwede palang kumita ng milyon kahit walang pwesto. Okay po ba yun?
Oo naman, imagine mo paano kung nagpwesto pa? Imagine mo, pag wala palang pwesto, basta leverage marketing, kahit walang pwesto, pwede palang kumita ng milyon. Imagine mo, kada kung magpwesto ka, kung bibili ka ng pwesto, di ba magbabay ka ng renta? Ang tanong ng renta, may advance deposit? Oo naman, ang kagandahan po sa atin, dahil tayo nakapaloob sa leverage marketing, pwede kang kumita ng walang pwesto.